Good morning po sa ating lahat mga Kapinoy. At nandito na naman tayo sa ating backyard farm para magpakain ng ating mga alaga mga Kapinoy. So time check is 9:50. Hindi pa tayo nagpapakain ng ating mga alaga. Gutom na sila mga Kapinoy. Ating mga bibi So kaya po na tayo na late magpakain ngayon, dahil lang nagpunta tayong palengke mga Pinoy. At nabili ko ng ating patuka sa ating mga sisiw. So meron tayo ditong Integra 2000. Kaya po yung sapal ng nyog, yan, nakahingi tayo mga Pinoy. Yan. So libre lang po ito. Yan mga Pinoy. Yan, hinihingi lang po namin yan sa palengke. So yan po yung pinapakain ko doon sa aking mga bibe na nakakawala dito. Tapos yung pong andun sa may kulungan, yung pinapalaki natin na 4 na piraso na bibe, nahaluan din natin na ng maraming feeds tsaka ng mais para po mabilis silang tumaba, tsaka po maganda yung recover ng katawan ng ating mga alaga mga Pinoy. At tara po, samahan nyo po ako at magpapakain tayo ng ating mga alaga. Yan mga Pinoy, at sinalin ko na yung ating mga pagkain ng ating mga alaga dito. So yan, sapal ng nyog, Integra 2, tsaka po yung mais na medyo pino. Kahit sisiw mga Pinoy is makakain po nyan, kasi maliliit lang po yung panito mga Pinoy, yung butil. So magpapakain tayo ngayon dito sa ating mga bibe mga Pinoy. Yan ang solid nating pinapakain na mix po ng sapal ng nyog, sa po mais, and yung pong Integra 2000 para po maganda yung pangangatawan ng ating mga alaga. Solid na solid to mga Pinoy. Dagdagan pa natin ng konting feeds. Yan pang maghapon naman na nila yan mga Pinoy, kaya po dinadagdagan ko yan. Para mabilis lumaki po yung mga bibi natin. Tipid na po yan sa pagkain mga Pinoy. So maghapon, minsan naabot pa yan hanggang bukas dahil dun sa mais na binibigay natin. Mabigat kasi si tiyan yan. At bibigyan natin to saglit sa ating mga alaga. Patong ko muna dyan kasi hindi natin maano nag-aabang na sila Ayan, tingnan nyo naman mga Pinoy ang lakas kumain ng ating mga alaga Wala ako kahapon dito mga Pinoy, kaya po hindi tayo nakapag-vlog. So lumos po ako ng Manila at mayroon akong inaayos. At hindi po ako ang nag-asikaso dito sa ating mga alaga. Yung mga Pinoy ang lakas kumain ng ating mga alaga. Kaya po mabilis sila talagang lalaki pagka ganyan ang pinapakain natin sobra-sobra. Yung mga sisiw natin bibi dito na malalakas kumain mga Pinoy tignan ninyo, lalaki na. So yan mga Pinoy, hinaluan ko na rin po yan ng sapal ng nyog, pero konti lang muna para kahit papano masanay sila na kumakain ng may sapal ng nyog, para po mas makatipid pa tayo mga Pinoy.
Yan ang isa po sa pamamaraan na meron tayo dito. Kahit po sisiw, makakain po nila yung sapal ng nyog mga Pinoy. So malaking tipid po yan para sa atin. So may masisave po tayong pera para kahit pa paano is mabili pa natin sa ibang bagay. So mamaya mga Pinoy is kailangan bumili ng crack corn kasi naubusan tayo ng crack corn. Yun kasi yung pinapakain natin sa mga bibi natin na nakakawala sa labas. At chinik ko po yung mga katawan po ng ibang mga bibi natin dyan mga Pinoy. Ang gaganda po ng mga katawan. Iba po talaga pag nagpapakain tayo ng mais. Tapos meron silang maraming merienda na sapal ng nyog. Tapos mga leftover, yung mga kanin, yan, binibigay po natin yan sa mga alaga nating bibi na nasa labas mga Pinoy. So, paraan po yan para makatipid tayo ng patuka. Dito naman yung mga sisiw natin dito ng darag mga Pinoy. So, itong ating 1 month old mahigit. Yung isa na yan, bayabasa mga Pinoy, nalaglag sa putik, kaya hinugasan ko. So pinaliguan ko konti. Yan, kaya basa. Ngayon mamaya tuyo na yan. Lipad na lipad mga Pinoy eh. Alam nyo naman makukulit yung mga ganitong sisiw. Pero okay lang yan. Importante, meron tayong nalagyan ng Bitmin Pro. Yan, at saka Integra 2. At dito naman tayo sa may kabila mga Pinoy. Dito tayo sa ating mga 2 months old na mahigit. Yan mga Pinoy, oh, lalaki na oh. Lalaki na ng ating mga 2 months old na mahigit oh. Ang gaganda nito mga Pinoy oh. Ito naman tayo mga Pinoy sa ating 1 month old and 8 days yata mga Pinoy. Yan. At feeding time na nila ngayon. Yung ating matatabang mga ducklings. Yan mga Pinoy oh. Sobra-sobra tayo magpakain dito dahil gusto nating ma-reach yung magandang timbang ng ating mga alaga. So hopefully ma-reach natin yun mga Pinoy. Sa loob ng 2 buwan sana man patimbang natin ng 2 kilo or mahigit 1 kilo mga Pinoy. Kahit mga 1.5 lang. Tapos tsaka natin kukumputin kung magkano yung nako natin na consume nilang pagkain sa loob ng 2 buwan mga Pinoy. So konti lang naman siguro to dahil 4 na piraso lang naman itong binibigyan natin ng sobrang pagkain. Purong feeds yan mga Pinoy. At yung medyo mura lang po yung binibili natin na pwede sa manok at pwede sa may bibi. Tapos nahaluan na lang po natin ng mga mais. Tapos yung mga nalalaglag yan mga Pinoy sa ilalim, yun po yung kinakain ng mga manok natin o bibi natin na nasa labas. Mas mabilis kasi mag-market mga Pinoy pagka yung mga alaga mo ay sa magaganday katawan, malalaki.
lalo na sa mga bibe tsaka yung mga manok natin na mga sisiw. So pag nakikita ng buyer na healthy yung mga sisiw mo, is siyempre, tapos maganda yung mga breeder mo, mabilis pong mabibenta yung mga alaga natin pagka ganyan po ang klase ng alaga meron tayo. Siyempre palaging healthy mga Pinoy. So ano ba ang dahilan kung bakit mabilis mag-market ng Darag Native Chicken mga Pinoy? So ang ganda po kasi ng demand nito mga Pinoy ng Darag, at mabilis pong maibenta kahit po sisiw at mga breeder or month old. So taglay kasi nito mga Pinoy ang magandang lasa. So number 1 po yan na katangian ng Darag Native Chicken. So kaya po sila binansagan na one of the tastiest native chicken in the Philippines. So kahit anong luto po yan mga Pinoy, is talagang malasa po ang mga karne ng Darag Native Chicken. Tsaka po ang ganda po kasi ng form ng katawan nito, tsaka po yung kulay ng mga balahibo nila mga Pinoy. Yan po ang indikasyon na talagang pure na pure native po yung ating mga darag. Tsaka po yung paa po nila dark gray mga Pinoy, tapos yung leg is yellowish, at yung rooster po natin na matikas mga Pinoy. Tingnan nyo naman, napakaganda ng ating mga breeder mga Pinoy. Tsaka po ang linis po nitong tingnan mga Pinoy. So nagbibigay kasi tayo ng mga vitamins dito para po maging healthy mga alaga natin, at saka po magandang feeding program. So pag maganda yung mga breeder mo, maganda rin po ang market mga Kapinoy. Yan po, titignan po kasi nila yung magandang tindig ng mga breeder mo o kaya ng mga sisiw mo, kung pasado yan sa panlasa nila mga Kapinoy. Yan po mga breeder natin, inalagaan natin ng maayos yan mga Pinoy. Binibigay natin yung pangangailangan nila, simula sa vitamins, vaccine, pagbibigay ng maayos na feeding program. Pag nakikita yan mga Pinoy ng mga buyer, siyempre, so dyan na papasok yung magandang market. Kahit sisiw pa yan or fertile egg mga Pinoy, is dito po sa ating backyard farm ay palagi pong sold out yung ating mga darag mga Pinoy. So breeder na lang po palagi ang natitira, at nagiiwan lang po tayo ng pwede natin gawing mga breeder. So yun po ang ginagawa natin dito ngayon. At siyempre pagka marami tayong mga breeder, so marami tayong may ipoproduce na sisiw. Pero ngayon nabawasan kasi mga breeder natin mga Pinoy. Meron tayong in-out nung nakaraang linggo, pero meron naman tayong ipapalit mga Pinoy, yung ating gagawing mga breeder dyan. So yun, napakatikas ng mga rooster natin dito mga Pinoy. Lahat po ng rooster natin na yan mga Pinoy, selected po yan. So ibig sabihin quality po yung mga rooster natin na yan mga Pinoy. Tsaka bata pa po ito mga Pinoy, yung rooster na yan, tsaka yung hen na yan. So yan po yung mga sinelect ko na ginawa natin mga breeder. Dati po putol-putol yung buntot niyan mga Pinoy, pero magmula nung nagbibigay tayo ng Bitmin Pro, tsaka po maayos na patoka, magandang feeding program, vitamins, yan po mga Pinoy. So nagbibigay din po tayo ng liver extract mga Pinoy, para po yan sa magandang balahibo, magandang yung pangangatawan ng ating mga alaga. Isa po yan sa mga technique mga Pinoy na meron tayo dito. So meron pong injectable na liver extract mga Pinoy. Sa inyo po yan kung gusto nyo pong sundan. Nag-inject po kami ng 0.5 na heringgilya po. Ayun po ang sukat na ginagamit namin kada isang manok na breeder. Sa breeder age lang po tayo gumagamit ng ganun mga Pinoy
Yun po ang ginagawa namin. Sa mga breeder age lang po tayo nagbibigay ng mga liver extract. So marami pong benefits ang liver extract mga Pinoy, para po tumaas din ang immune system ng ating mga alaga. Tingnan nyo naman ang tikas ng darag natin na ito mga Pinoy, oh. Napakaganda ng balahibo, ang ganda ng tindig. So balance po yung binibigyan natin pagkain dyan mga Pinoy. Hindi po natin hinahayaan tumaba yung ating mga alaga, lalo na sa mga hen, kasi po magkakasapola yan. Mahirapan po silang umitlog na maayos. Yan, lahat po ng rooster natin dito mga Pinoy, oh. Tingnan nyo, ang gaganda, tsaka matitikas yan mga Pinoy. Yan ang mga hen po natin na yan, oh. Makikintabang balahibo, matitikas, maganda mga katawan dahil sa feeding program mga Pinoy at sa mga vitamins. Number 1 po yan mga Pinoy. Wag po tayo magpawala ng vitamins, lalo na po pag nag-uulan, para po maging healthy palagi yung ating mga alaga. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.